Bilang isang doktor na may higit sa 20 taong karanasan sa pagtrato sa mga pasyente na tulad mo ay gustong mamuhay ng mahaba, puno, at malaya, may ilang kwento na hindi ko malilimutan. Perpektong naaalala ko ang kaso ni Mang Carding, isang lalaking 68 taong gulang, retirado, puno ng buhay. Naglalaro siya sa kanyang mga apo, inaalagaan ang hardin, at tuwing gabi bago matulog, tinatamasa niya ang mahaba at napakainit na paliligo para mapahinga ang mga kalamnan. Ito ang kanyang ritual. Isang gabi ay natagpuan siya ng kanyang asawa na nakahandusay sa banyo. Nagkaroon siya ng malakas na hampas sa ulo. Sa ospital, ang diagnosis ay stroke, isang hemorrhagic stroke. Lahat ay nabigla. Walang halatang sintomas si Mang Carding noon. Medyo kontrolado ang kanyang presyon ng dugo sa pamamagitan ng gamot. Parang kidlat sa malinaw na langit. Ano ba talaga ang nangyari? Ang sagot, naniniwala kayo man o hindi, ay nagulat sa amin lahat at nagpakita ng isang katotohanan na madalas nating binabalewala. Ang sanhi ay hindi isang dramatikong at biglaang pangyayari, kundi ang tahimik na pagtitipon ng isang simpleng gawi. Isang pagkakamali na milyon-milyong tao, lalo na ang higit sa 60 taong gulang, ay ginagawa araw-araw sa paliligo. Isang gawain na akala natin ay hindi nakakasama, pero sa ilang kondisyon ay naghahanda ng daan para sa isang malaking sakuna. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay bihirang pag-usapan sa 15 minutong konsultasyon sa doktor. Walang sapat na oras, pero ang pag-alam dito ay posibleng isa sa pinakamakapangyarihang tool sa pag-iwas na maibibigay ko sa iyo. Ayaw kong takutin ka, sa kabaligtaran. Gusto kong bigyan ka ng kaalaman para makontrol mo ang sarili mo, para gawing sandigan ng kaligtasan at kaginhawahan ang nakatagong panganib. Dahil ang problema ay hindi ang paliligo mismo, ang araw-araw na kasiyahan ng tubig at sabon. Ang problema ay kung paano at kailan tayo naliligo, lalo na kapag ang katawan natin ay wala na sa parehong kakayahang umangkop tulad noong 30 taong gulang pa. Ngayon ay ibubunyag natin nang sama-sama ang mga mapanganib na gawi at higit sa lahat, bibigyan kita ng simpleng, praktikal at science-based na solusyon para maprotektahan ang sarili mo. Kaya manatili ka sa akin dahil ang impormasyong ito ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay mo o ng isang mahal mo sa buhay. Bago tayo magsimula, kung pinahahalagahan mo ang ganitong malinaw at diretso na impormasyon sa kalusugan, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Ito ang pinakamabuting paraan para hindi mo makaligtaan ang anumang payo na makakaprotekta sa iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong kalusugan. Ngayon na, simulan na natin. Susuriin natin isa-isa ang mga gawi sa paliligo na dapat mong baguhin mula ngayon. Unang gawi, ang biglaang shock ng sobrang init na tubig. Simulan natin sa pinakakaraniwan at siguro pinakamasarap na pagkakamali, ang paliligo na halos kumukulong na tubig. Alam ko ang iniisip mo, Doc, pero ito ang pinakare-relax sa akin. Nawawala ang mga sakit. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang sensasyon ng matinding init ay parang biyaya sa pagod na kalamnan. Pero hayaan mo akong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, dahil ang biyayang iyon ay maaaring maging bitag. Isipin mo ang iyong mga daluyan ng dugo, arteries at veins bilang isang sistema ng mga tubo na sobrang talino. Kapag ang sobrang init na tubig, sabihin nating higit sa 38 o 40 degrees C, tumama sa balat mo, ang katawan mo ay tumutugon ng napakadrastiko. Nag-a-activate ito ng emergency mechanism para palamigin ang sarili. Inuutos nito sa mga tubong iyon na magbukas ng malapad. Ito ang tinatawag na vasodilatation. Sa malaking pagdilat ng mga daluyan ng dugo sa balat, na pinakamalaking organ ng katawan, biglang tumataas ang espasyo kung saan dumadaloy ang dugo. Para bang biglang naging mas malapad ang mga tubo mo at ayon sa basic na batas ng physics kung biglang tumaas ang espasyo. Pero pareho pa rin ang dami ng likido, ang dugo mo, biglang babagsak ang presyon sa loob ng sistema. Sa loob ng ilang minuto, maaaring makabuluhang bumaba ang iyong presyon ng dugo. Sa isang bata at malusog na tao, ang puso ay tumutugon na parang makapangyarihang makina, napapansin ang pagbaba ng presyon at nagsisimulang magbomba ng mas mabilis para mag-compensate. Pero sa isang matanda na higit sa 60, 70 o 80 taong gulang, iba ang kwento. Una, ang mga tubo ay hindi na gaanong elastic. Sa paglipas ng panahon, nagiging matigas ang arteries, isang prosesong tinatawag na arteriosclerosis, hindi na ganun kagaling umangkop sa pagbabago. Pangalawa, ang puso ay maaaring medyo mahina na dahil sa edad. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga,
Marami sa inyo ang umiinom ng gamot para sa high blood pressure, mga gamot na idinisenyo para pababain ang presyon. Kaya gumagawa ka ng perpektong bagyo. May pagbaba ng presyon mula sa gamot mo. Dagdag pa ang pagbaba ng presyon mula sa sobrang init na tubig. At ano ang pinakamadali at pinakamapanganib na resulta? Ang vasovagal syncope. Makaramdam ka ng pagkahilo, malabong paningin, mahinang mga binti, at maaaring mawala ng malay. At ang pagkawala ng malay, sa isang matigas at madulas na sahig tulad ng banyo, ay recipe para sa sakuna. Ang pangunahing panganib dito, ang numero unong delikado, ay ang pagkahulog. Ang hampas sa ulo sa isa sa mga pagkahulog na ito ay maaaring magdulot ng traumatic brain injury o hemorrhagic stroke, na isang napakaseryosong uri ng stroke. Ang kaso ni Mang Carding na ikinuwento ko sa simula ay dahil dito. Bukod pa rito, ang biglaang pagbagsak ng presyo ng dugo ay nangangahulugang mas kaunting dugo at oxygen ang nakararating sa mahahalagang organ tulad ng utak at puso mo. Sa isang taong may bahagyang barado na arteries, ang pagbaba ng daloy ng dugo kahit ilang minuto lang ay maaaring sapat para magdulot ng sintomas ng iskemia. Ang solusyon, ang tuntunin ng maligamgam na tubig. Hindi mo kailangang talikuran ng kasiyahan ng nakakapagpahingang paliligo. Kailangan mo lang maging mas matalino. Ang perpektong temperatura, ang tubig ay dapat maligamgam, kaaya-aya. Ang ideal na temperatura para sa balat at cardiovascular system mo ay nasa pagitan ng 36 at 38 degrees Celsius, katulad ng temperatura ng katawan. Ang test ng kamay. Paano malalaman kung masyadong mainit ang tubig ng walang thermometer? Gamitin ang likod ng iyong kamay. Kung hindi mo kayang panatilihin ito sa ilalim ng tubig ng ilang segundo ng komportable, masyadong mainit ito. Isaalang-alang ang thermostatic mixer. Kung kaya mo, ang pag-install ng gripo na may thermostatic mixer ay malaking investment sa kaligtasan. Itatakda mo ang temperatura minsan at makakalimutan mo na. Less is more. Mahalaga rin ang tagal. Ang ligtas at epektibong paliligo ay hindi dapat lumampas sa 10 minuto. Pag-uusapan pa natin ito sa ibang punto. Tandaan, ang mas mainit na tubig ay hindi mas malinis. Pinatutuyo lang nito ang balat at nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa puso at utak mo. Pangalawang gawi, ang maling oras ng paliligo. Kung akala mo ang problema ay lang sa temperatura, tingnan mo kung ano ang maaaring mangyari kung maligo ka sa maling oras. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalalim na ugali. Ang paliligo agad pagkatapos kumain ay mukhang lohikal, pero physiologically ay maaaring masamang ideya ito. Lalo na pagkatapos ng malaking pagkain at kung madaling mahilo ka. Ang proseso ng digestion ay nangangailangan ng malaking enerhiya at resources. Pagkatapos kumain, iniredirect ng nervous system mo ang malaking bahagi ng daloy ng dugo patungo sa tiyan at bituka para masipsip ang nutrients. Ito ang dahilan kung bakit minsan nakakaramdam ng antok. Ngayon isipin mo kung sa gitna ng prosesong ito ay naligo ka sa mainit na tubig. Tulad ng nakita na natin, ang mainit na tubig ay nagdudulot ng malaking vasodilatation sa balat para mailabas ang init. Bigla, nahaharap ang katawan mo sa dalawang magkaibang at malaking demand ng daloy ng dugo ng sabay. Ang digestive system na humihingi ng dugo para digest, ang balat na humihingi ng dugo para palamig. Ang cardiovascular system mo ay nasa isang sangandaan. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang presyo ng dugo, na minsan ay bahagyang bumababa pagkatapos kumain sa ilang tao. Postprandial hypotension ay maaaring lalong bumagsak dahil sa epekto ng mainit na tubig. Ginagawa mo ulit ang perpektong senaryo para sa pagkahilo o pagkawala ng malay sa pinakamapanganib na lugar sa bahay. Nadadoble ang risk ng pagkahulog. Ang solusyon ang tuntunin ng digestive pause. Simple ang solusyon, bigyan ng oras ang katawan mo. Pagkatapos ng buong pagkain, kung madaling mahilo ka, maghintay ng hindi bababa sa 1 oras o kahit 90 minuto bago maligo sa mainit na tubig. Bigyan ng pagkakataon ang digestive system mo na gawin ang trabaho nito nang walang kakumpetensya. Kung kailangan mong maglinis, pumili ng partial wash. Kung kailangan mong maglinis agad pagkatapos kumain, hindi kailangang ilagay sa stress ang buong katawan sa full shower. Pwede kang gumamit ng espongha na may maligamgam na tubig, mas magaan na pagkain. Kung dahil sa schedule ay kailangan mong maligo agad pagkatapos kumain, pumili ng mas magaan at madaling digest na pagkain. Hayaan ang katawan mong gawin ang isa-isang bagay. Una ang digestion, pagkatapos ang paliligo. Pangatlong gawe, ang biglaang pagtatapos at reverse thermal shock. Hanggang ngayon ay pinag-usapan natin ang init.
Pero ano ang mangyayari sa biglaang pagbabago mula init patungo sa lamig? Ito ang gawin ng abrupt ending, lalo na sa taglamig. Matagal ka nang nasa maligamgam na paliligo. Dilat ang mga daluyan ng dugo mo. Mas mababa ang presyon ng dugo mo. Isinara mo ang gripo at lumabas sa banyong mas malamig. Boom! Thermal shock ang natanggap ng katawan mo. Ang reaksyon ay kabaligtaran ng mainit na tubig. Sa biglaang lamig, sinusubukan ng katawan na mag-ipon ng init, kaya nagkakaroon ng sudden peripheral vasoconstriction. Ang mga tubo sa balat mo ay biglang sumikip ng malakas. Isipin ulit ang host. Kung bigla mong binawasan ang labasan, tumataas ang pressure ng tubig. Ganon din sa circulatory system mo. Ang biglaang pag-ikot na iyon ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay acute hypertensive spike. Sa isang bata na may elastic na arteries, na-absorb ang spike na ito. Pero sa matanda, na maaaring mas matigas ang arteries dahil sa atherosclerosis at maaaring may high blood pressure na, ang biglaang latigong ito ng presyon ay hindi kinakailangang at mapanganib na stress sa cardiovascular system. Ang solusyon, ang tuntunin ng smooth transition. Ang pagprotekta sa panganib na ito ay tungkol sa pagpapakinis ng mga transition. Una, painitin muna ang banyo, lalo na sa taglamig bago maghubad. Buksan ang mainit na gripo ng 1 minuto para maging singaw at painitin ang hangin. Sundin ang gradual order sa pagbabasa. Huwag agad sumubsob sa tubig. Simulan sa paa at binti. Pagkatapos pataasin patungo sa katawan at braso at iwan ang ulo at dibdib sa huli. Binibigyan nito ng oras ang circulatory system mo na umangkop. Tapusin ang paliligo ng matalino. Bago isara ang gripo, unti-unting babaan ang temperatura hanggang sa maging simpleng maligamgam. Tinutulungan nito ang mga daluyan ng dugo na magsimulang magkipot ng dahan-dahan. Magpunas sa loob ng mainit na lugar. Huwag lumabas na basa sa malamig na banyo. Magpunas ng mabuti sa loob ng shower o katabi nito at kapag tuyo ka na at nakarobe o tuwalya, saka lumabas sa shower area. Pang-apat na gawi, ang bitag ng singaw at walang katapusang paliligo. Doc, gusto ko ang mahabang paliligo na 20 minuto. Parang nililinis nito ang kaluluwa ko. Naiintindihan ko ulit ang damdamin, pero ang sobrang haba ng paliligo, lalo na sa maliit at walang bentilasyon na banyo, ay lumilikha ng microclimate na maaaring maging panganib. Kapag matagal kang naliligo sa mainit na tubig sa saradong espasyo, nabubusog ng singaw ang hangin. Tumataas ang temperatura at humidity. Ang katawan mo na nakulong sa ganitong kapaligiran ay nagpupumilit na palamigin ang sarili pero hindi epektibo dahil hindi na-evaporate ang pawis. May ilang resulta ito: dehydration, nawawalan ka ng likido at mahahalagang electrolytes, sustained vasodilatation. Para mailabas ang init, nananatiling dilat ng husto ang mga daluyan ng dugo mo. Prolonged drop in blood pressure. Ang kombinasyon ng dehydration at vasodilatation ay nagdudulot ng pagbagsak ng presyon ng dugo na tumatagal. Tumaas na heart rate. Kailangang magtrabaho ng husto ang puso mo para mag-compensate sa mababang presyon. Para sa matanda, nakakapagod ito. Tumataas ang risk ng kahinaan, pagkahilo, at pagkahulog sa bawat minutong ginugugol mo sa vapor chamber na iyon. Ang solusyon, ang tuntunin ng 30 minuto at ventilasyon. Ang susi ay moderation. Limitahan ang tagal. Ang tamang hygiene shower ay hindi kailangang lumampas sa 20 hanggang 30 minuto. Mag-ventilate. 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 Mahalaga ito. Kung may bintana ang banyo mo, buksan kahit kaunti. Kung wala, buksan ang exhaust fan at hayaan itong tumakbo habang at pagkatapos ng paliligo. Isaalang-alang ang shower chair. Kung madali kang mapagod o may problema sa balanse, ang plastic na upuan para sa shower ay fantastic na tool. Nagagawa mong maligo ng nakaupo, binabawasan ang effort at risk ng pagkahulog. Panglimang gawi, ang pagwawalang bahala sa pinakamalaking panganib sa lahat, ang pagkahulog. Nabanggit ko ang pagkahulog sa halos lahat ng punto, at ngayon ay gusto kong bigyan ito ng sariling seksyon dahil ito ang walang dudang pinakamahalagang, direktang, at pinakamasamang risk sa loob ng banyo. Lahat ng gawin na napag-usapan natin, sobrang init na tubig, paliligo pagkatapos kumain, mahabang paliligo, may iisang common denominator. Drastically pinapataas nito ang risk ng pagkahilo, pagkawala ng malay, at dahil doon, pagkahulog. At ang pagkahulog sa banyo ay maaaring maging catastrophic. Tingnan natin ang chain of events. Traumatic brain injury at hemorrhagic stroke. Kung matamaan ang ulo mo sa pagkahulog,
maaaring magkaroon ng pagdurugo sa loob ng bungo. Ito ay hemorrhagic stroke. Mas mataas ang risk kung umiinom ka ng anticoagulant o antiplatelet na gamot, hip fracture at complications nito. Ang pagkabasag ng balakang ay isa sa pinakatatakot na pinsala sa matatanda at ang banyo ay high-risk place kung saan ito nangyayari. Ang pinsalang ito ay madalas nangangailangan ng operasyon at nagdudulot ng mahabang immobilization, mula sa immobilization hanggang sa thrombosis at embolism. Kapag nakahiga ka ng matagal na may limitadong galaw, mas mabagal ang sirkulasyon ng dugo sa ugat ng mga binti. Pinapataas nito ang risk ng pagbuo ng clots, na kilala bilang deep vein thrombosis, DVT. Ang tunay na panganib ay kapag may piraso ng clot na naghiwalay, pumunta sa baga, at magdulot ng pulmonary embolism, isang fatal medical emergency. Tulad ng nakikita mo, direkta ang koneksyon. Isang maling gawi sa paliligo ay maaaring humantong sa pagkahilo, ang pagkahilo sa pagkahulog, at ang pagkahulog sa stroke, fracture, o embolism. Ang solusyon, gawing fortress of safety ang banyo mo. Ang pag-iwas sa pagkahulog ay top priority, non-slip mats. Kailangan lagi ng isa sa loob ng shower o bathtub na may matibay na suction cups at isa sa labas na may rubber base na hindi madulas. Grab bars, hindi towel racks. Mag-install ng matibay na grab bars na nakascrew sa wall para pumasok at lumabas sa shower at para humawak sa loob. Tamang ilaw. Siguraduhin na maliwanag ang banyo, lalo na sa gabi. Panatilihing nasa maabot ang lahat. Ilagay ang sabon at shampoo sa shelf na komportabling taas para hindi kailangang yumuko o umabot na mawalan ng balanse. Maglaan ng oras. Huwag magmadali sa paliligo. Paglabas, gumalaw ng dahan-dahan. Umupo sa toilet o upuan para punasan ang paa. Mahalagang paliwanag. Ano naman ang tungkol sa malamig na tubig? Maaaring narinig mo na ang malamig na paliligo ay maaaring magdulot ng atake sa puso o stroke. Bilang doktor, gusto kong bigyan ka ng tumpak na impormasyon. Ang solidong scientific evidence ay hindi sumusuporta na ang malamig na paliligo mismo ay magdudulot ng stroke sa malusog na tao. Totoo nga, tulad ng ipinaliwanag natin, ang matinding lamig ay nagdudulot ng vasoconstriction at spike sa presyo ng dugo. Para sa karamihan, hindi ito problema. Ang mahalagang nuance ay kung ikaw ay may malubhang cardiovascular disease na hindi maayos na nakokontrol. Severe hypertension, heart failure, ATBP. Kung gayon, anumang matinding shock sa sistema mo, init man o lamig, ay mas mabuting iwasan. Ang problema ay hindi ang malamig na tubig, kundi ang biglaang at matinding pagbabago. Kaya valid ang rekomendasyon na simulan sa paa at unti-unting pataasin para sa anumang temperatura. Buod at konklusyon. Ang 5 golden rules para sa ligtas na paliligo. Para hindi mo makalimutan, narito ang summary na may 5 golden rules para sa mas ligtas na paliligo. Ang tuntunin ng maligamgam at maikling tubig. Panatilihin ang tubig sa pagitan ng 36 at 38 kg at limitahan ang paliligo sa 20 minuto. Palaging mag-ventilate ng banyo. Ang tuntunin ng digestive pause. Kung madaling mahilo ka, maghintay ng hindi bababa sa 90 minuto pagkatapos ng malaking pagkain bago maligo sa mainit na tubig. Ang tuntunin ng smooth transition. Iwasan ang thermal shocks. Painitin muna ang banyo, unti-unting basahin ang katawan, at punasan ng kalmado bago lumabas sa lamig. Ang tuntunin ng fall-proof na banyo. Ito ang pinakamahalaga. Gumamit ng non-slip mats, grab bars, magandang ilaw, at upuan kung kailangan. Ang tuntunin ng conscious hydration. Uminom ng sapat na tubig sa maghapon. Isang baso ng tubig bago maligo ay makakatulong para mas resilient ang sistema mo. Tulad ng nakikita mo, hindi ito tungkol sa pagkatakot sa paliligo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang katawan mo sa 60, 70 o 80 taong gulang ay nangangailangan ng mas maingat na pagtrato. Ang maliliit na pagbabagong ito ay mga gawa ng pagmamahal sa sarili. Sa mga ito, hindi lang binabawasan ang risk ng malubhang aksidente, aktibo mo ring pinoprotektahan ang iyong independence at kapayapaan ng isip ng pamilya mo. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang impormasyong ito, humihingi ako ng isang mahalagang bagay. I-share mo ito. Ipadala mo ito sa iyong mga kapatid, kaibigan, sino mang mahal sa buhay na higit sa 60 na taong gulang. Hindi mo alam kung sino ang matutulungan mo. At ngayon, gusto kong marinig ka. Mag-iwan ng comment sa baba. Alin sa mga gawin na ito ang nakikilala mo sa routine mo? Magbabago ka ba ng isa? Ang pagbabasa ng inyong mga karanasan ay pinakamalaking gantimpala para sa akin.
Maraming salamat sa iyong oras at pansin.